Okay, so good day everyone. We have here your computer 1 and EE313 prelim examination. Okay, so let's answer your prelim examination. So number 1 is define computer in one sentence. So one sentence lang po. So sabi dyan, okay, so computer is an electronic device. Yan, electronic device. An electronic device used for, saan ginagamit? Typing ba? Or computing? So, used for computing. Okay? Used for computing yan. Tapos na, one sentence lang. Kasi kung sinabi nating typing, tandaan nyo, kung sinabi nating typing, ang computer po hindi lang po pang-type. Nagta-type ka ng, hindi po ganun. Kasi, yung bawat letra na tinatype mo dyan, or ini-encode mo dyan, meron yang equivalent na ASCII code or EBCDIC code. Yung ASCII code na yun ay yun yung combination of 1, 0. So yung ASCII code po is 7-bit. Tapos yung IBM, yung ginagamit nila ay EBCDIC or Extended Binary Coded Decimal for Information Interchange. Ang ASCII code po ay 7-bit, ang EBCDIC po ay 8-bit. Now, kung nag-encode po tayo, halimbawa, nag-type tayo ng computer is an electronic device used for computing, ibig sabihin po nun, bawat letra po doon ay may equivalent na binary number na 101011 combination po niyan. Na kung i-research niyo po yan, i-research niyo po yung ASCII code tsaka EBCDIC code. Bawat letra po doon, number, tuldok, pang question mark, kung ano man dyan, may equivalent po yan na binary number. So, kino-compute po niyan ng computer. Hindi lang tinatype niya, hindi ka lang nag-encode, kundi kino-compute niyan, pinaprocess niyan. So, ibig sabihin, computer is an electronic device used for computing, not for typing. Okay? So, yan ang pinaka-best na definition ng computer dyan. Okay? So, kung ganyan, kung may root word kayo, okay, root word is or the keyword is computing, used for computing. Basta used for computing, tama na po yung sagot natin. Okay? So number 2 naman, what is .NET? Ano po ba yung .NET? Okay? So .NET is a framework. Ayan, framework po siya that provides a programming guidelines. Programming guidelines used by software applications in order to run. Yun po yun. So ano po yung mga programming guidelines? Okay, so guidelines. So yun po ang keyword dyan. Framework that provides, .NET is a framework that provides a programming guidelines used by software applications in order to run. Ganun lang po. Anyway, yung exam natin, nandiyan naman sa internet. Open notes na yan. Open internet. So dapat nasagutan nyo na to. Ano po ba ang ibig sabihin nito? .NET. So meaning, lahat po ng software dyan na nilalagay natin dyan, meron yung program o programming language. So ano po usually na programming language? So merong C++, Java, pero halos parehas lang naman po yan. So ibig sabihin, kung wala kang .NET dyan sa computer mo or mababa yung .NET mo at merong isang program dyan na mas mataas ang .NET, hindi po gagana yun. Naintindihan? So yun po ang .NET. Ibig sabihin yan,
framework siya na guidance na ganito. Pag open mo ng Microsoft Word, halimbawa, pag open mo ng Microsoft Word, so dapat meron kang .NET na sinusunod niya. Susundin nyo ng Microsoft Word mo na ganito pala mag-open, ganito, 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 and so on. Parang program na guidelines, ito ang susundan natin. So meaning, minsan dyan sa computer nyo, meron dyan na C++ na naka-install. Okay? So yun po ang .NET natin pag may mga version pa dyan na higher. So 4.5, 3.5, 4.5 or higher version. Kasi kung wala kang ganon, hindi po gagana yung computer natin na Microsoft base po. Ibig sabihin, yung gawa ng Microsoft ng mga application software ay kailangan po yan ng .NET. Naintindihan? Anyway, ang Windows 10, ang .NET po sa Windows 10 ay 3.5 para gumana yung mga application software mo dyan. So, ibig sabihin, guidelines, ito, ganito, ganito gawin mo, guidelines yan. So, naintindihan? So, yun po ang .NET. So, dapat tama na kayo dito kasi nasa internet naman sila. Ito naman, number 3. Define DirectX. Okay, so DirectX. DirectX is a collection of application programming interface or APIs, APIs. APIs or programming application software, collection of application programming interface for handling naman task related to multimedia. Ano po yan? Especially gaming program. Gaming program and video and audio siguro to. Video and audio. So, gaming program in video and audio. Lagyan na natin video na lang sa video lang. Hanggang video lang siya. Okay? Kung 3D man yan o hindi. Okay? On, again, Microsoft platforms. Then, ibig sabihin, yung mga gawa ng Microsoft. On Microsoft platform. Okay? So, ibig po sabihin ito, yung DirectX po, kung wala pong DirectX yung computer mo at yung computer mo, halos pa, yung operating system naman kasi dito sa Pilipinas, usually, Microsoft, di ba? So, Windows, puro Windows. Yung mga Linux, tsaka Unix na yan, iba na yan. So, ang gawa po ng Microsoft ay yung Windows. From Windows 7, lahat-lahat ng mga Windows. So, ibig sabihin, pag Dota 2 o Dota 1 o kung ano mang game yan, halimbawa, Red Alert, mga ganyan. Or ano pa yung mga laro dyan, yung barilan. So, kailangan po yon ng DirectX para gumana. Kasi hindi kilala ni Microsoft yon. Kung ilalagay mo siya, halimbawa, in-install mo na yung Games of the General, ano pa yung Dota 2, o ano man. So, hindi po kilala ni Microsoft, yon, o Windows, hindi po kilala niya yon. So, kailangan po, para gumana yon,
i-installan po natin ng DirectX yung ating computer para mabasa niya yung gaming program saka yung video niya doon. Naintindihan? So yun po ang importante ng kalaghan ng DirectX. Okay? Kung wala yung computer mo dyan, hindi gagana yung mga multimedia mo sa gaming program or yung sa video mo. Hindi sila gagana. Okay? So kailangan mo ng DirectX. Number 4. What is a codec? Ano po yung codec? Okay? So codec is abbreviation po siya ng coder tsaka decoder. So is a coder, decoder of a digital data stream. Data stream or signal. Okay? So, coder, decoder of the digital data stream or signal. So, ano po yung mga signal natin? Okay? So, meaning, ang mga signal po natin ay yung mga nasa digital. Kung nandito na tayo sa computer, pero kung nandun po tayo sa labas pa, analog pa yan. Okay? So, kung sa analog pa yan, papasok sa ating Wi-Fi. Okay? So, magiging digital na yan. So, ang codec po, pag wala kang codec, o kulang yung codec mo doon sa computer mo, hindi niya mababasa yung iba. Halimbawa, sa audio tayo, sa audio. Sample ng audio. Audio codec. Audio codec. Kasi yung signal doon, halimbawa, audio codec, ibig sabihin, digital siya na music. Naintindihan? Halimbawa, music mo, papatugtog natin. Kung wala kang audio codec, hindi gagana yung, ano na yun, yung music na yan. Ano yung mga example ng audio codec? Yun, yung MP-Lights, hindi po MP-Lights, MP3. Ano pa? Basta lahat na may mga MP. Basta lahat ng sa mga music. So, MP3. MP3, ano po ba yan? ACC. AAC. Ganun po. So, audio codec po siya. So, ibig sabihin, dapat yung computer natin, meron siyang MP3 or ACC. Lahat po nandyan. Ano pa? Audio codec po yan. Ano pa? Kasi yung signal po ay digital. So, para mabasa niya yon, para mapatugtog mo yon ng ano mo, BLC player mo o kung yung isa pa na player, kung anong klaseng player man yan, mapatugtog niya lang yun kung meron kang codec doon. Naintindihan? But usually, mga ganyan, pag-install mong mga MP3 player na yan, may codec na siya na MP3. Pero kung makulang po, hindi na po gagana. Ano pa? Video codec. Ano yung mga video? Video codec. Ano pa mga video codec? Yon, MP4. MP4, mga MKB. Ano pa? Mga FBI. Yung mga ganyan. Kung wala po yung computer mo na ganyan, hindi magpi-play yun. Format. Kasi yung video is a signal, digital data stream din siya or signal. So kung pag pinilay mo yung video mo na yon, ano yon? Digital, nasa 1010. So dapat i-convert po yun. Halimbawa, MP4 po yan, dapat yung computer mo may MP4. Okay na. Next, ano pa sa mga photo? Photo codec. Photo codec. Ano po yung photo codec? Ito na sa baba. Photo codec. Sa mga photo naman, sa mga images naman, ayun, yung may mga dapat may JPEG. Ano pa? GIF. Mga ano pa? PNG. Yun, mga ganyan. So, photo codec po yan. Kung ganyan, hindi mo ma-open yung mga photo viewer mo dyan. Hindi mo ma-open. But usually, yung mga ganyan, automatic na naka-install na yan sa computer mo. Halimbawa sa Windows 10, automatic meron na siya. Halimbawa, pag in-install mo yung mga
uh, software na DLC player, meron din na codec yan. Okay? Pero, halimbawa, nagre-record ka, ire-record mo yung video na ito. So halimbawa sa Zoom, nire-record ang Zoom, meron codec ang Zoom. Kaso sa Zoom, direkta na po sa database nila. At ano sa computer mo, i-record ng computer mo. So yun po. Pero kung, halimbawa, nagre-record ka, OBS. Alam mo yung OBS? Yung pang-recorder na screen recorder, yung OBS. Mare-record mo lang po yun kasi nire-record mo. Ibig sabihin, nag-store ka ng digital data stream. So, ibig sabihin, kailangan mo ng MP4 o kung lahat-lahat man o all files para sa video codec, photo codec, at saka audio codec na nandun dapat sa ano mo, sa computer mo kung sa all files. Okay? So, minsan kasi kulang yan. So, dapat kailangang install nyo pa yan. Naintindihan? So, yan po ang kalagahan ng codec, that is a coder, decoder. Okay? Next. Next naman is define paragraph. So, ganito yan. Nibble. Nibble po is 4 bits. Ito na lang. 4 bits. Sunod, byte. Equals to 8 bits. Okay? Yan po yung ano na. Tapos, word is equals to 16 bits. Next, double word is equals to 32 bits. And paragraph, so paragraph is equal to, paragraph is equal to quad word, which is 64 bits in digital system. In digital system. Okay? So, tandaan nyo po ito sa mga electrical engineering. Minsan, ito, lumalabas sa board. A, how many bits is nibble? A, 4 bits. B, 8 bits. C, 16 bits. D, 32 bits. Ang sagot po ay 4 bits. Halimbawa, byte. So, alam na natin yung mga byte. Word. So, usually, ang tinatanong dito ay yung mga hindi common. Hindi common na, hindi mo common o hindi mo palaging naririnig. So, yung hindi mo palaging narinig is nibble. Sunod, word. Sunod, double word. Sunod, paragraph. So, tandaan lang ito, nibble is 4 bits. Tingnan nyo. Word is 16 bits. Word is 16 bits. Double word is 32 bits. And paragraph is equals to 64 bits. Okay? So, yun po yung definition ng mga bits sa digital system. Okay? So, hanggang dito na lang. Yung solution po doon sa problem is sa sunod na lang na video. Okay? So, for EE, yung EE is 1 to 5. Yung COM1 is 1 to 4 lang. Okay? So, I hope naintindihan niyo po itong diskusyon sa mga estudyante dyan. Pwede niyo rin i-share ito sa mga kaibigan niyo na electrical engineering students or computer engineering or IT man or computer science. Okay? So again, ito po Sir Lloyd Classroom at iwas COVID po. So thank you at maraming salamat sa panunood. Okay?